Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Mr. Gorio. Pahayag ito ni dating Speaker Martin Romualdez. Simple lang, sabi niya, walang sino man ang kayang manuhol sa akin, Martin Romualdez. Okay, disclaimer I'm not sure kung sinabi ba talaga ito ni Martin Romualdez o hindi. I'm just reacting based on this post. Okay. Kung hindi niya sinabi, sorry na lang. But assuming, sinabi niya, is nakakatawa. Kasi lumabas ito nang dahil sa itong kwento ng mga Marines, hindi kwento mga affidavit, na nag-deliver sila ng mali maleta kasama si Speaker Martin Romualdez, dinilibera nila. Mariing iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na hindi siya kailanman masusuhulan o mabibili ng anumang halaga. Kasunod ng mga kumakalat na aligasyon at isyong may kaugnayan sa umano'y suhulan sa politika. Sa kanyang pahayag, binigyan diin ni Romualdez na nananatili siyang tapat sa kanyang panunungkulan at nakatuon sa pagsusulong ng mga batas na makabubuti sa taong bayan. Walang sino man ang kayang manuhol sa akin. Sabay diin na ang kanyang mga desisyon ay nakabatay sa prinsipyo at hindi sa personal na interes. Ayon pa sa kanya, mahalagang pairalin ang transparency at accountability sa lahat ng antas ng pamahalaan upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Hinimok din niya ang anumang may ebidensya o ng katiwalian na ilapit ito sa tamang autoridad upang maimbestigahan ng maayos. Ayaw nga ang imbestigahan ng Blue Ribbon. Ang ombudsman wala rin. So saan pa kami magtitiwala? Wala na. Hintayin na lang namin ang susunod na presidente. Dagdag ng speaker, patuloy siyang makikipagtulungan sa iba't ibang sangay ng gobyerno upang maisulong ang mga reforma at programang makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Aniya, hindi dapat magpatinag ang mga opisyal ng pamahalaan sa mga paratang na walang sapat na batayan. Sa gitna ng usapin na nananawagan si Romualdez ng mahinahong pagtalakay sa mga isyu at pagrespeto sa proseso ng batas, habang nananatili siyang bukas sa anumang pagsusuri upang patunayan ang kanyang integridad sa serbisyo publiko. Palakpak naman dyan! Isang bagsak! I don't know, ito, first time kong ma-encounter itong page na Mr. Gorio. Basta, maraming mga post ngayon, mga accounts na ang mga sinasabi nila is maganda para kay dating Speaker Romualdez. They're trying to build his image. Well, okay yan, walang problema. Depende naman sa taong bayan o netizens. Tignan natin ang reaksyon ng netizens. 7,300 ang nag-react. Mr. dating Speaker, sana malaman mo ito. 7,200 ang tumatawa, 70 ang galit, 50 lang ang naniniwala. Paano yan? Mga 99.5% hindi naniniwala sa inyo, Mr. Speaker o ex-Speaker. 0.5% lang naniniwala. Ganyan na kalala ang distrust ng taong bayan sa dating speaker based on this reaction. Sige, i-build up nyo pa yung image. Walang problema, building up image. Kailang, hindi nyo na maluluko ngayon ang taong bayan. Bulayog, paano? Ikaw ang nanunuhol Pobs Garnase, paano? Susuhulan nasa iyo lahat ng pera ng flood control.
Punta tayo kay, ito ang very clear. Ako, naniniwala ko sa pahayag ni Congressman Toby Chanco. At ito, sabi niya, handa siyang humarap sa investigation, under oath, sa mga investigasyon. Haharap siya at sasabihin niya, yung nasaksihan niya, November of 2024, Mr. ex-speaker, o honorable, tawagin natin honorable nanalo siya, kailang walang kalaban. Honorable Martin Romualdez. Naniniwala kami kay Congressman Toby Chanco, yung sinabi niya, November of 2024, pinatawag kayo ni Presidente. Pinagalitan ka ng Presidente. Sinabihan ka na, Martin, saldi. Saldi ko. Ilan bang eroplano, jets, ang gusto nyong bilhin? Ilan bang mansion sa Forbes Park ang gusto nyong angkinin? Ilan bang yung kainin na masasarap? Bakit nyo pinapakialaman ng pondo ng taong bayan? Ibalik nyo. Ang kinuha nyong pondo, yung para sa flagship programs o projects ng gobyerno, kagaya ng subway, railways at iba pa, binawasan nyo ng pondo, inalisan nyo. Ibalik mo. Yun po ang ebidensya. O anong sagot ni Romualdez? Daw. Yes, Mr. President, ibabalik namin sa BICAM. Naibalik ba sa BICAM? Hindi. Yun na yung BICAM na may mga blank items. Yun na yung pumutok na, kaya kinasuhan kayo, kung gobyernong ito sa Supreme Court, sana lalabas ng desisyon, unconstitutional budget, the worst budget in history, 2025. Yun na. Again, anong sabi ni Congressman Chanco? Kung makakalusot man si Romualdez ng pananagutan sa administrasyong ito, and I believe he will, hindi siya gagalawin. Lusot na lusot siya ngayon. Yan ang opinion ko. Sigurado ako, wala siyang kawala pag nanalo si VP Sara. Wow! May pag-asa pa kami. Kaya gustong-gusto ninyong tanggalin si VP Sara through impeachment, but hindi kayo mananalo. Kakampi namin ng Diyos. Ang taong bayan nasa katotohanan, kayo humanda na kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para patayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang natagaan mo og yero, mag-atop na ni siya karon. So mo na ni ang iyang atopan. Gagay man siya. Yeah, salamat. Og karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So naka-atop na gyud ang gitagaan namo sa yero. Salamat sa Ginoo og ang nagtabang og sen nga nakabalay na gyud me. Kay katong una nga among balay gilupad sa hangin. Katong nagbagyo.
nagisi-gisi ug nangayo dahil mi nagampog gid ko sa Ginoo nga maatagang gid mi sin ug ni ana nakabalay na gyud mi. Salamat. Ug ginaot nga naapay matabangan sa hero kay daghang pa ang nanginahanglan nga sama namo. So salamat kaayo nang Kayo.